depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Yo! Before anything else, I just want to thank every one of you na sumuporta at dumating tayo sa ganitong punto, dumating tayo sa mahabang panahon, and I'm really thankful sa lahat na nag-support sa channel ng Philippine Dating Coach. I really appreciate you guys, to be honest, and I'm so thankful na kahit yung iba binalik na yung ex nila o kahit yung iba nakamove on na, patuloy pa rin na nanonood dun sa channel ko. And some of them are just they are just supporting me. So I'm really thankful, guys. Kung alam nyo lamang kung gaano ako ka-thankful sa pagsusuporta ninyo dahil hindi makakarating ang channel nito dito kung wala ang tulong ninyo. And some of them nakamove on na sa ex nila, some of them nagbalikan na ng ex nila, but it doesn't matter. They are still watching just for the support. So I'm really thankful. You know, kung alam nyo lang kung gaano kalaking papasalamat ang binibigay ko sa inyo dahil hindi nga to aabot ng hindi naging ganito. Well, dumiretso na tayo sa topic natin today at maraming salamat sa introduction na to. Salamat sa inyong lahat. And right now, let's go ahead and talk about this topic. About sa ex ninyo, kung gusto nyo maglaro sa isip ng ex nyo. Of course, there are things na pwede mong gawin just in order for you to play in the mind of your ex. Para makapaglaro ka at ikaw ang maalala niya. Some sort of trigger siguro. I think trigger ang pinaka the best thing na magiging reason or magiging way para maalala ka ng ex mo. Every time na nati-trigger mo siya, every time na nakakapagbigay ka ng trigger sa kanya, yun yung time na maalala mo siya. But always remember this, of course. Kahit anong trigger ang ibigay mo kung hindi ka na mahal niyan, hindi ka na iisipin yan eh. The best thing to do is just, you know, the no contact rule or just being the most silent person in the world. Kailangan mo munang maging tahimik. Kailangan mo munang mag-no contact kung maaari, di ba? Kasi kung talagang mahal ka ng taong yan, iisipin at iisipin ka yan. But here's the thing. Always remember this, guys. Kung hindi ka mahal ng tao na yan, ano pa yung reason ba't ka pa niya iisipin, di ba? Kontakin mo man yan o ino-contact mo yan. Kapag wala nang nafe-feel sa yan, minsan wala na talaga. At ang pinaka the best way na lang na gawin dyan, isuko mo na. Dapat matuto din kasi kayong give up. Alamin nyo yung mga bagay na dapat sinusurrender na. Kasi may mga clients ako na nagko-call sa akin, Coach, paano ba ibalik yung ex ko? Kasi siya talaga gustong gusto ko. Ito talaga yung gustong gusto ko. May mga times na wala na. Alam mo yun? Yung times na dapat mo na lang gawin, sumuko. Yung times na hindi mo na kailangan ipaglaban pa. Pero dahil pinipilit mo yung sarili mo sa bagay na yun, kaya ka lalong nasasaktan. And if you think na maglalaro ka sa isip ng ex mo sa pamamagitan ng pagiging needy, I don't think so. Hindi siguro ganun nagwo-work yun. And I assure you na kung talagang mahal ka ng tao, kung talagang mahal ka, kung talagang minahal ka, kung talagang may love siya sa'yo, iisipin at iisipin ka pa rin yan. Yeah, I'm so sure about that. Bibigyan at bibigyan ka niya ng time para pag-isipan ka. Ang kailangan mo lang gawin siguro is some sort of patience, paghihintay. Kasi may mga trigger naman na pwedeng mag-trigger sa kanya para maalala ka niya. Minsan, halimbawa, pumunta ka ng Jollibee, ganon. Meron siyang kahawig, ganon. Ganon yung mga trigger eh. Yung, oy, kamukha nito yung ex ko. Yun yung magiging trigger para maisip ka niya, maalala ka niya. Yung mga ganon ba? So, yun yung mga nagtitrigger sa tao para maisip nila yung ex nila tsaka maglaro sa isip nila kapag may nakikita silang mga bagay na nako-compare nila sa nakaraan nung magkasama sila. Like halimbawa, pumunta ka sa mall, may nakita kang kahawig niya, o kaya may sitwasyon, nakahalintulad na sitwasyon nyo na halimbawa, bumili kayo ng ice cream tapos nalimutan yung magbayad tapos naalala mo na, nga pala, dati nalimutan ko ding magbayad nung nasa mall ako, kasama ko yung ex ko, bumibili kami ng ice cream, hindi kami nakapagbayad dalawa, so nangyari ulit. Yun yung mga trigger. Yun yung mga trigger para maglaro ka sa isip niya. And yung mga trigger na yun, hindi naman ikaw yung lilikha nun di ba? Time by time, re-realize niya o makikita niya na may mga specific situation na akma doon sa sitwasyon kung saan dating magkasama kayong dalawa.
But here's the thing, kung hindi ka minahal niyan, mahihirapan kang bigyan mo siya ng panahon para isipin ka, di ba? Pero kung minahal ka talaga niyan, iisipin at iisipin ka niyan. Kung minahal ka, no? Baka naman kasi wala naman talagang naramdaman sa'yo. Ngayon, kung di ka minahal, wala na. Suko mo na. Ano pa gagawin natin, di ba? Wala na tayong gagawin doon. So, paano mo malalaman kung minahal ka o hindi ka minahal? Ang dami kasing factor para malaman mo kung minahal ka o hindi ka minahal ng tao. But here's the thing. Alam mo sa sarili mo yan kung minahal ka niya o hindi. For sure. Alam mo sa sarili mo yan kung minahal ka niya o hindi. At kapag alam mo sa sarili mo minahal ka niya, then that would be the time na kailangan mo maging comfortable dun sa belief mo na yun. Dahil may love naman siya na binigay sa'yo. And the thing is, iniisip ka naman yan. Puwera na lang kung wala talaga siyang love na binigay sa'yo. At in the very first place, minanipula ka lang talaga. At kung minanipula ka lang, nako, wala. Wala kang aasahan na love dyan. Wala kang aasahan na iisip-isipin ganyan. Kasi wala talaga eh. Naglaro lang siya, una pa lang eh. So, to begin with, kung naglaro siya, mahirap na yan. Pero kung minahal ka naman talaga, just relax. No contact rule and some sort of patience. At maglalaro ka sa isip niyan. Dahil sa everyday life niya, matitrigger siya at maaalala ka niya. Okay? So maraming salamat sa lahat ng suporta ninyo and I know you need my advice. Ang pinaka-advice ko sa mga nanghihingi ng advice, ito ang pinaka-perfect advice ko sa inyo. Magpa-schedule kayo. Hindi mabibigay lahat ng YouTube ang gusto ninyo, hindi mapo-provide ng YouTube lahat ng pangangailangan ninyo. Yung specific question nyo, ang makakapag-provide niyan, mga coaches. So, hindi naman ganun kamahal and di ko naman kailangan sabihin dito yung presyo. Pwede mo naman i-PM sa Facebook yung secretary ko sa Philippine Dating Coach at sila na ang bahala mag-assist sa'yo, okay? Nandun na kasi yung sagot dun sa tanong mo eh. Alam ko ang YouTube malaking tulong siya pero ito lang yung way para mabigyan ka ng idea. But of course, you need to, ask for the schedule. So, thank you sa lahat ng sumuporta. Thanks for watching.